February 7, at ang scripture natin sa araw na ito ay Isaiah chapter 43 verse 7. Everyone who is called by my name, who I created for my glory, whom I formed and made. No? So, maligayang araw sa atin lahat. Ako si Aaron Chalam Lubang. Ito ang aking daily devotion para sa araw ito. At ang paksa na tatalakayin natin ay ano ang pinakamagandang pangarap sa buhay at ano ang Calvinism. So, let's move on to what is Calvinism. So, may mga doctrine ito na, or major doctrines na kailangan tignan. Una, na kailangan tignan is the total depravity of man. What is depravity? Depravity is the, or rather, great level of paggawa ng masama, no? Depraved. Kaya depraved sinner. Depraved actions, no? Kumbaga, grabe to. Sa itong grabing paraan ng paggawa ng kasalanan na hindi maiiwasan ng talaga ng tao na gumawa ng kasalanan, no? Man is very depraved, no? You cannot stop themselves from sin. It is inevitable, magkakasala talaga yan, no? So, likas na makasalanan ang tao. Sa ganun talaga, na makikita natin na kahit sino mang tao na gano'ng kabait sa mundong ito, sa balat ng lupa talaga, no? Pag nakakuha yan ng pera, pag nakakuha yan ng kapangyarihan, makikita mo talaga nag-iiba, no? Yung pagkatao nila, yung anyo nila, na hindi nila maiwasan talagang gumawa ng kasalanan. When they're put in positions, no, na sabihin natin mga desires nila, earthly desires na kaya nilang gawin, hindi nila maiwasan na tumugon talaga sa hindi nila maiwasan na tumugon sa mga kanilang pinagnanasaan ng mga bagay, no, na sasagot talaga sila, lalapit talaga sila. So, likas na makasalanan ng tao na hindi natin maiiwasan yan, no? So, you have to be cautious with their sins. You have to be cautious with the tendency to sin, no? Kung alam mo nang mahina ka sa bagay na yun, huwag mo nang lapitin. Kung alam mo namang mahina yung puso mo sa mga bagay na ganyan, o hinahanap talaga ng puso mo yung mga ganyan, iwasan mo. Keep it out of your life, no? Run away from it. Lagi naman may binibigay na chance yung Panginoon para may binibigay siya ng lakas na para makaya mo, at nagbibigay rin siya ng escape, exit. Kung sakaling hindi mo makaya, there are other choices kung saan pwede mo na lang iwasan, no? Next is the sovereignty of God. What is the sovereignty of God? Ito yung basically the kingdom of God or rulership, no? Kumbaga, yung paghahari ni Jesucristo o paghahari ng Diyos sa buong kalawakan existence, no? So, ang kailangan natin tignan dito is that we have to trust God's sovereignty, no? That He rules over everything, no? He aims, no, na for us to benefit in the sense na benefit na ayon sa kalooban niya, no? So, the sovereignty to save us and keep us close to Him. So, every sinner, could be saved by God and is saved by God, is loved by God, and is given a chance by God, no, kung sakaling na sila rin mismo ayon sa kalooban nila ay sila rin ang kakamit ng sarili nilang kaligtasan through loving God and accepting Jesus Christ as their Lord and Savior. So, makita mo talagang the sovereignty of God is absolute in this world, in this existence. Na kung ano man yung maging desisyon ng Panginoon, hindi ito mahahadlangan ng kahit anumang bagay, ikaw pa man yun, no? Kahit ikaw man yun, ikaw mismo, no? Or yung mga kalaban sa mundo, or enemies, other people other than you, Satan, kung lahat yun, hindi yun makakahadlang sa pagiging plano ng Diyos sa buhay mo, no? So whatever it is, kung ano man pinahintulutan niya, kung ano man yung dinesisyon niya sa buhay mo, maging successful ka man, walang makakapigil nun, no? So be very confident, trust in God's decisions in your life, na kung sakali may naranasan kang masama, may naranasan kang mga bagay na ayaw mo, or sabi mong hindi ka nais talaga, isipin mo na lang na yung mga bagay na yun ay nakakatulong sa'yo para lumago pa, gumaling pa, no? Mas lalong lumalim sa pananampalataya, no? Many events in our life na ginagamit ka ng Panginoon para mas mapalapit talaga tayo sa Kanya. And trust in God's decision, trust in God's sovereignty. And lastly, the highest goal of humanity is to glorify God. Yung pinaka main goal talaga na bakit tayo ginawa is to glorify God, no? Now, sa tuwing paano natin gagawa yan? When we return to our original intention, which is glorifying Him.
Now, ever since the fall of man, nawala tayo doon. We lost our original intention. But through Jesus Christ, we've gained it back. No? That we return to our original intention to be with God, to walk with Him, to serve Him, to praise Him. No? So the highest goal of humanity is to glorify God. Yun yung pinaka goal, yung pinaka yung pinaka purpose, yung pinaka aim na as a Christian, no? Or as humanity as a whole rather, na to glorify God, no? So, yung importante dito is to pursue the glory of God as your highest goal, highest decision. Yung lagi nasa isip mo yung pinaka-priority mo na kung ano man yung ginagawa mo, na kung ano man yung ginagawa mo, nagka-glorify mo yung pangalan niya, kahit sa paghugas ng pinggan, kahit sa paglakad mo papunta sa school, kahit pagpasok mo lang, lahat ng ginagawa mo ay nagiging paraan para i-glorify ang pangalan ng Panginoon. At sa ganun, na you serve your original intention well, no? So yun lamang, salamat po sa pakikinig at mabuhay.